masipag at maalagang ina sa kanyang mga anak. Ganito ilarawan ni Rowan John ang kanyang asawang si Christina. Bali, nagkakilala kami ng asawa ko sa Batangas. Lumipat kami dito sa San Pablo, sa Tahian. Nananahi kasi siya eh. Ako naman mekaniko. Kaya doon kami nagkaroon ng anak dito sa San Pablo. Sa 14 na taon nilang pagsasama, biniyayaan sila ng 2 anak. Para madagdagan ng kita, nagdesisyon silang magtayo ng maliit na negosyo. Nagpaparisuko kami eh. Gumigising siya ng alas 3 ng madaling araw para magluto. Ako naman sa araw naman, nagpaalis-alis ako ng bahay kasi naghahanap ako ng yung mga pangkalakalan niyog, pang-deliver sa mga palengke. Pero ang isang ordinaryong araw, hindi nila inakalang mauwi pala sa isang nakagigimbal na trahedya. Pagkatapos magtinda ng pares noong May 24, 2026, nagyaya ang panganay nilang anak na manood ng basketball sa kanilang barangay. Sana lahat kami manonood, kasama ko yung asawa ko. Ang problema po, nakatulog ng maaga yung aking bunso. Kaya yung asawa ko nagpaiwan, sabi kami na lang. Kalahating oras ang lumipas, nagpa siya nang bumalik sa bahay ang mag-ama. Pagbalik ko sa bahay, wala na yung anak ko si Kip sa kanyang higaan. Tapos yung asawa ko, tinatawag ko, wala din. Tinawagan ko cellphone niya, nagre-ring, nandun ang cellphone niya. Nang hindi mahanap ang mag-ina sa paligid ng kanilang bahay, nag-iba na ang kutob ni John. Pag uwi ko sa bahay, yung niluluto niya na naiwan, na akala ko inayos ko muna, nilagay ko muna sa kanyang lagayan, tapos nilagay ko sa lamesa. Doon ko napansin na parang may dugo na may dugo yung paglabas ko. Pagkalabas ko, nakita ko na yung martilyo na may dugo. Humingi na ng tulong si John sa barangay para hanapin ang kanyang asawa at bunsong anak. Kaya po daldali din pong ang barangay na sumama sa akin pabalik. Tapos inilawan po yung mga bawat sulok sa harap naman ng bahay. Nang masinagat ng ilaw ang ilalim ng puno, lumapit si John para kumpirmahin kung ito nga ang kanyang asawa. Nang itihaya, tumambad ang mukha ng kanyang asawang si Christina. Basag ang ulo at naliligo na sa sariling dugo. Ang kanyang asawa hindi na humihinga. Talagang ginawang baboy. Kala mo yung lahat ng pwedeng tamaan sa ulo. May mukha lang talagang walang tama. Talagang lahat ay dito sa likod. Ano ba yung gawa nito? Wala yung isa. Sinundan ni na John at ng mga taga-barangay ang bakas ng dugo. Yung damit oh. Natigilan muli ang tuliro ng ama nang makita ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Kiev. Ang musmos halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkakawasak ng ulo. Nung nakita po yung anak ko doon ng isang barangay Tanod Baganano, doon po sa may bakalan, nung nakita ko may buhay pa ho. Kaya dali-dali ko kong binuhat para isakay sa ambulansya, sabi ko buhay pa, buhay pa. Ando sa patrol. Agad na isinakay ni John sa mobil ng barangay ang anak. Sa pagpaspas ng sasakyan, umaasa ang ama na maisasalba pa niya ang kanyang bunso. Yung anak ko po parang gusto niya magsalita pero hindi na ho kaya. Parang gumagano na lang po. Ando sa patrol. Pagdating sa ospital, ang musmos na bata
tuluyan na ring nalagutan ng hininga. Pero pagdating ko doon sa ospital, sabi ng doktor, wala na ho kasi lumabas na ang kanyang utak. Humingi po ako ng tulong. Tulong po, tulong. Bigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko. Grabe yung ginawa nila. Minasakit. Ginawa nilang baboy. Sobrang bigat. Tapos iniisip ko kung paano na yung mga susunod na araw na wala sila. Paano ko iisipin na ang nangyari na wala na yung bunso ko at asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap sa sarili ko na bigla na lang wala silang dalawa. Tsaka yung inaalala ko, yung anak ko din, naiwan na si Ren. Kung paano niya tanggapin yung wala na siyang kapatid, tsaka wala na siyang mama ko. Nawawala yung gusto. Sana ako na lang ang pinatay nila, hindi na lang yung aking mag-inay. Ako na lang sana. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel